Gusto mo bang gumala sa Dubai? Well, eto na pala yung part 3 ng gala serye natin sa Dubai. Andito pa rin tayo sa supermarket at maya-maya lang lalabas na tayo para makita natin ang Burj Khalifa. Well, makikita nyo dito guys yung mga unusual natin nakikita sa mga markets. Katulad yung mga scallop, pati na rin ang lobster na talagang nakakatakam kahit hindi pa siya luto. Kasi kung hindi nyo natatanong guys, isa sa mga paborito ko ang seafood. Sino ba namang hindi maaakit sa sarap ng seafoods? Yung lasa niya kakaiba at talagang parang nakaka-addict. Na ultimo kahit merong allergies, talaga mapapakain ng seafoods. At andito rin yung mga iba't ibang klase ng tuna at salmon na talagang ang sarap sa mata, lalo na siguro pag luto na. At dyan naman makikita nyo yung iba't ibang uri ng isda na yung iba naman makikita din natin sa Pilipinas, katulad na lang ng tilapia. Fast forward nga tayo guys dahil nagugutom na rin ako. Naghanap nga ako ng makakainan at naisip ko na makapag Jollibee na lang. Syempre bilang nasa UAE tayo, support pa rin natin ang produktong Pilipino. Akalain mo yon, no? Kahit nasaang panig ka ng mundo or bansa, meron tayong mga produkto na talagang masabi nating atin. At alam nyo ba guys, meron ditong lugar na parang Pilipinas lang din, na ang nakatira ay halos mga Pilipino. Kaya yung iba rin naman, hindi na rin homesick kasi yung pamilya nila nandito na rin sa UAE. At may mga lugar din dito sa UAE na available ang mga Filipino products na hindi na rin kayo mahihirapan maghanap. Ultimo sa mga panluto, mga rekado, hindi ka na mahihirapan maghanap kasi may market din dito para sa mga Pilipino na ultimo yung pinakabawal dito na pagkain katulad ng yoba ay makakabili ka na rin. Kaya lahat ng kine-crave mo dati is makakain mo na. At yun, mabalik nga tayo dito. Nahanap ko na nga yung food court at nakita ko na si Jollibee. Napakalaki ng food court dito, siguro may 100 stalls ang mga kainan dito or higit pa. Umorder lang ako ng 2-piece chicken dito tapos nag-extra rice ako. Worth 25 dirham lang. Parang ang mura ng bilihin, no? Sa halagang 25 makakapag Jollibee ka na. Pero pag kinonvert mo sa Philippine peso, kulang-kulang 400 din. Kaya nga sabi nila, huwag mong subukan mag-convert kasi masasaktan ka lang. At yun, kinuha na nga ni ate yung order ko. Tapos nagbayad na rin tayo. Syempre, ang gamit natin is card. Mabubuhay tayo dito sa UAE kahit wala tayong cash. Kasi halos lahat ng stores dito ay meron wireless card payment. Or kahit sa mga cellphone natin, gamit ang Google Pay, Apple Pay, or mobile wallet. At ayun na nga, binigyan tayo ng resibo at hintayin lang natawagin yung ating number. At after mga 10 minutes, dumating na rin yung order ko. 2-piece chicken with 2 rice and soft drinks. Kaya ano pang iniintay natin dahil hindi na pinapatagal yan. After ko nga kumain at konting pahinga, dumaretso ako sa Apple Store para tumingin-tingin ng mga latest phones. At habang nag-iikot-ikot ako sa loob ng Apple Store, merong mga sumita sa akin na bawal daw mag-video. Ganon kahigpit yung mga security ng Apple Store. Kaya naman nakapag-decide ako na lumabas na lang. Total naman magse 7 PM na at magi-start na ang fountain show sa harap ng Burj Khalifa. Kaya umalis na rin ako. At maya-maya nga nakarating na rin ako sa labas at marami na rin nag-aabang sa show. Naghanap lang ako ng magandang spot para mabidyohan ko na maganda ang Burj Khalifa. At dito nga ako napapwesto sa mismong harap ng Burj Khalifa at ng fountain na talagang makikita natin ang ganda at taas ng building. Tingnan nyo guys kung gaano kadaming tao na nag-aabang sa fountain show at sa pagbukas ng ilaw ng Burj Khalifa. Alam nyo ba guys na unang nag-operate ang Burj Khalifa noong January 4, 2010 at sinimula naman ang construction noong January 6, 2004 na halos tumagal ang construction ng 6 years. Ganon katagal ginawa ang Burj Khalifa. At oo nga pala, open sa public ang pagpasok at pag-akyat sa building na magbabayad ka lang ng entrance fee na 179 dirham. Ang Burj Khalifa ay may 163 na palapag. Pero hindi ibig sabihin nun na allowed ka na pumunta sa pinakataas ng building or sa 163th floor dahil pinapayagan lang ng management na makapunta ang mga tao hanggang 148th floor. At dito nga rin pala nag-shooting si Tom Cruise sa palabas niya Mission Impossible Ghost Protocol na pinalabas noong 2011. At yan, kanina pa pala nag-start ang fountain display kasabay na rin ang pag-ilaw ng building. Tinanggal ko na lang yung sounds niya dahil iwas copyright. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paggagala dito sa Dubai. At sa muli nating paggagala, marami pa tayong lilibutin at pupuntahan na magagandang lugar dito sa Dubai. Kaya kung hindi ka pa nakapollow, just click the follow button para updated ka sa mga video ko. O paano, hanggang dito na lang. See you in next video. Bye!